Sa isang maliit na baryo, may nakatira na mag-asawa. Masaya silang dalawa sa kanilang buhay. Pero isang araw, may isang lalaking pumasok sa bahay nila, at agad itong napansin ng babae. Unti-unti, nahulog ang loob niya sa lalaking iyon. Palihim siyang nagbukas ng bank account kasama ang tulong ng lalaki. Pero isang araw, habang inaasikaso nila ito, nahuli sila ng kanyang asawa. Ano kaya ang mangyayari sa relasyon nila pagkatapos noon? Alamin natin. Nagsimula ang kwento sa isang magandang baryo sa bundok. Dito nakatira ang isang babae na ang pangalan ay Maya, isang napakagandang babae na kayang akitin ng kahit sinong makakita sa kanya. Ang baryo nila ay napakaganda kaya madalas itong dayuhin ng mga turista. Araw-araw, pumupunta si Maya sa ilog para maglaba ng mga damit. Sa araw na iyon, pagkatapos maglaba, pauwi na siya nang makasalubong niya ang dalawang babae mula sa baryo. Sandali silang nagkwentuhan. Sa parehong oras, may dalawang dayuhang dumating sa baryo para mamasyal, at napansin sila ni Maya. Matapos ang usapan, umuwi si Maya para manalangin. Araw-araw, nagsisimula siya ng umaga sa pagdarasal. Habang nagdadasal siya, dumating si Simo, isang lalaking may masamang balak sa kanya. Ilang araw na siyang sinusundan ni Simo, pero hindi siya pinapansin ni Maya. Wala siyang gusto rito at halos hindi man lang siya kinakausap. Nang masyado na siyang ginugulo ni Simo, sinigawan siya ni Maya at iniwan. Pagkatapos magdasal, bumalik si Maya sa ilog para maglaba muli. Ang asawa niya ay baldado, kaya naglalaba siya ng mga damit ng mga taga-baryo para kumita kahit kaunti. Habang naglalaba siya, lumapit ang dalawang dayuhang turista. Isa silang magkasintahan at nagtanong ng direksyon papunta sa Kali Hill. Ipinakita ni Maya ang daan, pero habang ginagawa niya ito, sinimulan siyang biruin ng lalaki na ikinagalit ng kasintahan nito. Pagkatapos, umalis na ang magkasintahan papunta sa bundok. Habang naglalakad sila sa gubat, napunta sila sa isang tahimik at liblib na lugar. Dahil pagod, nagpahinga muna sila. Ang katahimikan ng paligid ay naglapit sa kanila, walang ibang tao sa paligid, at tila perpektong sandali iyon para sa kainan nila. Samantala, matapos silang umalis, nagpatuloy si Maya sa paglalaba. Ginagawa niya ito araw-araw para makaipon ng pera panggastos at pampagamot sa kanyang asawa. Pagkatapos, umuwi siya. Sa daan, nadaanan niya ang magjoang nagmumukbang. Gusto sana niyang makimukbang, pero naisip niya na diet siya. Kaya nagpatuloy siya pauwi. Pagdating sa bahay, matapos ang mga gawain, pinuntahan niya ang kanyang asawa, si Noah, na naaksidente isang taon na ang nakalipas at hindi na makalakad. Inaalagaan siya ni Maya ng buong puso. Kinagabihan, nag-uusap ang mag-asawa. Matagumpay daw ang operasyon ni Noah, pero hirap pa rin itong gumalaw. Iminungkahi ng doktor ang physical therapy, pero wala silang pera. Nalulungkot si Noah, pero pinakalma siya ni Maya, huwag kang mag-alala. Mag-iipon ako, ipapagamot kita hanggang makalakad ka ulit. Pagkasabi noon, niyakap niya ito, sinusubukang pakalmayan. Pero sa likod ng isip ni Maya, bumabalik ang mga nakita niya sa gubat noong araw na iyon. Kinabukasan, naglalaba ulit si Maya sa ilog. Sa araw ding iyon, dumating sa baryo ang isang binatang bagong mukha, Binso ang pangalan. Habang nagkukusot si Maya, lumapit si Binso at nagtanong din ng daan papunta sa Kali Hill. Ipinaliwanag ni Maya ang daan, saka siyang ngumiti at nagtanong, mag-isa ka lang ba? Wala kang kasama. Sumagot si Binso, wala akong kasintahan, kaya mag-isa akong naglalakbay. Pagkasabi noon, binigyan niya si Maya ng tsokolate. Tuwa naman si Maya at natikman iyon. Nagkwentuhan sila sandali, nagtawanan pa, hindi nila alam na si Simo, ang lalaking matagal nang naniniktik kay Maya, ay pinapanood sila mula sa malayo. Tahimik lang si Simo, pero nagsimula ng magduda. Pagkatapos ng ilang sandali, naglakad na si Binso papunta sa bundok. Sinamahan siya ni Maya dahil doon din ang daan pauwi sa kanila. Habang naglalakad, ikinwento ni Maya ang tungkol sa kanilang baryo. Nakikinig si Binso habang nauna ng ilang hakbang. Habang naglalakad sila, biglang natapilok si Maya. Dali-daling lumapit si Binso at marahang minasahe ang paa niya hanggang mawala ang sakit. Ang paghawak ni Binso kay Mia ay nagpatigil ng tibok ng puso niya. Siguro dahil sa sandaling iyon, habang inaalagaan ni Binso ang natapilok niyang paa, marahan siyang hinalikan nito. Hindi siya tumanggi, ngumiti lang siya. Sinamantala ni Binso ang pagkakataon at nagyayang maglaro ng basketball doon mismo sa tabi ng ilog. Naglaro sila at nagkulitan ng kaunti bago umuwi si Mia. Pagdating niya sa bahay, tinanong siya ng asawa niyang si Noah, bakit ang tagal mo ngayon? Nilihis ni Mia ang usapan at nagsabi lang ng ilang malalambing na salita, iniiwasan sabihin ang totoo. Pagkatapos, humiga na siya para matulog. Kinabukasan, kinukwenta ni Mia ang bayad ng isa sa mga taga-baryo na pinaglabahan niya. Hindi pa ito nagbabayad, kaya pinaalalahanan niya. Nangako ang lalaki na babayaran siya kinabukasan, saka umalis. Pagkaalis ng lalaki, dumating naman si Binso sa bahay ni Mia. Nagulat siya at tinanong, paano mo nahanap ang bahay ko? Wala ka namang alam na daan dito. Ngumiti si Binso at sabi, tinanong ko sa mga taga-baryo kung saan ka nakatira. Habang nag-uusap sila, nagsimulang magbiro at manligaw si Binso. Ang totoo, nahulog na ang loob niya kay Mia. Sinubukan ni Mia na pigilan siya at sinabing, may asawa ako. Nasa loob siya. Nagulat si Binso. Ipinaliwanag ni Mia, hindi siya makalakad. Ako mismo ang nag-aalaga sa kanya.
Pagkarinig nito, sabi ni Binso, isa akong physical therapist sa syudad. Matutulungan kong makalakad ulit ang asawa mo. Nagliwanag ang mga mata ni Mia. Dinala niya si Binso sa loob at ipinakilala kay Noah. Sinabi niya, nagpunta siya dito bilang turista, at sabi ng mga taga-baryo pwede siyang tumulong sa therapy mo. Magalang na binati ni Binso si Noah at tinanong ang tungkol sa kanyang kondisyon. Tiningnan niya ang mga papel ng ospital. Pagkatapos, nagtanong siya tungkol sa aksidente. Sagot ni Noah, nahulog ako mula sa puno, at mula noon, hindi na ako makagalaw. Wala kaming pera para sa therapy. Tahimik na nakinig si Binso, sa kamarahang sinabi, huwag kang mag-alala. Gagaling ka rin. Kailangan lang ng oras. Pagkatapos niyang suriin si Noah, sinabi ni Binso kay Mia na gusto niyang makausap ito ng pribado. Iniwan ni Mia si Noah sa loob at lumabas sila ni Binso. Mahinang sabi ni Binso, magagamot ang asawa mo, pero hindi ko masasabi kung gaano katagal. Nalungkot ng kaunti si Mia, pero sa di maipaliwanag na dahilan, nakaramdam siya ng ginhawa habang kausap si Binso. Pauwi na si Binso sa kanyang tent, kaya sinamahan siya ni Mia. Habang naglalakad, sabi ni Binso, uumpisahan ko na ang therapy ni Noah. Wala kang kailangang bayaran, pero naramdaman ni Mia na may ibang kahulugan ng tono ng boses niya, parang ginagamit niya lang ang therapy bilang dahilan para mapalapit sa kanya. Habang nag-uusap at naglalakad, dinala siya ni Binso sa kanyang tent. Doon siya nakatira, sa gilid ng gubat. Pagdating nila, walang ibang tao sa paligid. Tahimik ang lugar, mabigat ang hangin. Tinitigan siya ni Binso, at hindi umatras si Mia. Malapit lang doon, sinusundan pala sila ni Simo. Nagtago siya sa likod ng puno at lihim na kinuha na ng video ang nakita niya gamit ang cellphone. Matagal na niyang sinusubukang makuha ang atensyon ni Mia, pero lagi siyang binabasted. Ngayon, sa wakas, may hawak na siyang ebidensya laban sa kanya. Nang gabing iyon, nanatili si Mia sa tent ni Binso. Mahabang oras silang nag-usap. Inamin ni Binso na wala siyang girlfriend, at mahal niya si Mia. Pagkarinig noon, may naramdaman si Mia na matagal na niyang hindi naramdaman. Init, pansin, at pag-aaruga. Ang gabi nilang iyon ay nauwi sa matindihang pagbabasketball. Kinabukasan, umuwi si Mia. Tahimik na nakaupo si Noah, halatang malungkot. Tinanong niya, saan ka galing kagabi? Umiwas si Mia at malumanay na sabi, sa bahay ng kaibigan ko ako natulog. Hindi siya lubos na pinaniwalaan ni Noah. Nagtanim siya ng hinala, pero hindi pa nagsalita. Gusto muna niyang mahuli si Mia sa aktong pagtataksil. Kinabukasan, pumunta si Binso sa bahay nila para simulan ang therapy ni Noah. Nasa tabi niya si Mia, tinutulungan siya. Habang nakapikit si Noah sa sakit, bumulong si Mia kay Binso. Nag-usap sila na magkita ulit mamaya sa tabi ng ilog. Pagkatapos, pumunta si Mia sa ilog para maglaba at doon naghihintay kay Binso. Pero sa halip na si Binso, si Simo ang dumating. Diretso siyang lumapit at sabi, mahal kita. Nagalit si Mia at pinaalis siya. Pero nagbanta si Simo, kung hindi mo gagawin ang gusto ko, ipapakita ko ito sa asawa mo. Ikaw ang bahala sa mangyayari. Nakiusap si Mia na huwag, pero hindi siya pinakinggan ni Simo. Pinilit niyang gawin ni Mia ang gusto niya, sinamantala niya ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, sinubukan ni Mia na bumalik sa sarili. Sinabi niya kay Simo, ginawa ko na ang gusto mo. Ngayon, tuparin mo ang pangako mo. Pero gaya ng dati, malupit pa rin si Simo. Tumawa lang siya at sinabing magkikita pa raw sila ulit. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Mia sa tabi ng asawa niyang si Noah, hindi siya makatulog. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang pagbabanta ni Simo at ang nangyari. Tahimik siyang umiyak, nakatitig sa dilim, hindi makahanap ng kapayapaan. Kinabukasan, bumalik si Binso para ituloy ang therapy ni Noah. Parang milagro ang epekto, unti-unting nakakalakad ulit si Noah. Masayang-masaya si Mia at si Binso. Pagkatapos ng session, nagpahinga si Noah habang nag-usap si Mia at Binso sa labas. Habang nagkukwentuhan sila, lalo silang naging malapit, hanggang sa nagbiroan at nagharutan sila mismo sa harap ng bahay. Mula sa loob, nakita sila ni Noah. Nang gabing iyon, hindi rin siya makatulog. Gusto sana niyang kausapin si Mia, pero nang makita niyang mahimbing itong natutulog, nanahimik na lang siya. Kinabukasan, bumalik ulit si Binso para ipagpatuloy ang therapy. Malinaw ang pagbabago kay Noah, nakakalakad na siya. Pero halata, hindi siya masaya. Sa loob-loob niya, alam na niya ang tungkol sa relasyon ni Mia at Binso, pero hindi niya ito tinatanong. Pagkatapos ng therapy, habang paalis si Binso, sinamahan siya ni Mia palabas. Nasaktan si Noah sa nakita, mula nang dumating si Binso, parang hindi na siya pinapansin ni Mia. Kinagabihan, magkasama sina Mia at Binso. Habang nag-uusap, tinanong ni Binso, ano mangyayari sa atin pag gumaling na ang asawa mo? Ngumiti si Mia at sabi, hindi pa naman siya lubos na magaling. Kaya sa tuwing pupunta ka rito sa baryo, ipapakita ko sa iyo ang ganda ng lugar namin. Nahulog na ng tuluyan si Binso kay Mia. Gusto niyang isama ito sa syudad at pakasalan. Uminom sila, nagkwentuhan, at tumawa hanggang gabi. Masaya si Mia, pero biglang dumating si Simo, lasing at galit. Nilait niya sila at tinawag na taksil si Mia. Binalaan din niya si Binso na lumayo. Sabi ni Simo, may video raw siya ni Mia. Hindi siya agad pinaniwalaan ni Binso, kaya ipinakita niya ito. Gusto pa rin ni Simo si Mia, nahulog na rin siya sa kanya.
Pero ayaw na ni Mia, kinasusuklaman na niya si Simo dahil sa ginawa nito noon. Nang marinig ni Simo ang pagtanggi niya, lalo itong nagalit. Nakita ni Mia ang sitwasyon, kaya napilitan siyang pumayag para lang mapakalma si Simo. Habang nakatingin si Binso, tuluyang sinamantala ni Simo ang sitwasyon. Hawak niya ang baril, kaya hindi makagalaw si Binso, wala siyang nagawa kundi tumingin lang, galit at walang magawa. Bigla na lang, may dumating mula sa likod at hinampas si Simo. Ang taong iyon ay si Noah. Sinundan pala niya si Mia dahil alam na niyang may relasyon ito kay Binso. Noong araw na nagharutan sina Mia at Binso sa labas ng bahay, nakita niya iyon. Nasaktan siya ng sobra, pero para sa kaligayahan ni Mia, pinili niyang manahimik. Alam niyang hindi kayang alagaan ni Binso si Mia ng totoo, pero tinanggap niya lahat ng tahimik. Ngayon, nagsalita na siya. Sinabi niya na alam niya ang lahat mula pa noon, pero pinili niyang manahimik dahil gusto lang niyang maging masaya si Mia. Pagkarinig nito, napuno ng guilt at pagsisisi sina Mia at Binso. Napagtanto nilang mali ang ginawa nila at gusto nilang itama ito. Kinabukasan, naghahanda na si Binso para umalis pa uwi sa syudad. Bago siya umalis, humingi siya ng tawad kay Noah. Tahimik lang si Noah sa una. Pero nang paalis na si Binso, tinawag niya ito at sinabi, "Dahil sa'yo, nakakalakad na ako ulit. Salamat doon. Pero mula ngayon, huwag ka nang bumalik dito, at huwag mo nang subukang kausapin si Mia." Tahimik lang na tumanggaw si Binso. Hinawakan niya ang kamay ni Noah, at nagsimulang maglakad palayo. Sinamahan siya ni Mia hanggang sa dulo ng daan. Nagkatinginan silang dalawa, parehong may luha sa mata. Doon nagtapos ang kanilang pag-ibig. Bago umalis, mahinang tanong ni Binso, "Aalala mo pa rin ba ako?" Sumagot si Mia, "Mananatili ka sa puso ko." Iniabot ni Binso ang kanyang numero, at nagyakapan sila huling beses, umiiyak habang nagpapalam. Pareho nilang ayaw maghiwalay, pero wala silang magagawa. Pagkaalis ni Binso, bumalik si Mia sa bahay at nagpasalamat kay Noah sa pagpapatawad. Narealize niya na ang pinakamagaling na asawa sa mundo ay ang taong kayang manahimik alang-alang sa kaligayahan mo. Mula noon, namuhay ng tahimik at masaya sina Mia at Noah. At diyan nagtatapos ang kwento. Maraming salamat sa panonood, at pa-subscribe na din po.